Hello mga mare! At ngayon naman ay magluluto tayo ng masarap na ulam na tinatawag nating Hipon Express. So paano nga ba gawin ang ating Hipon Express? So meron tayo ditong bawang na ginayat ng maliliit at nagayat din ako nung naghiwa ng 4 na pirasong sibuyas. Yes mga mare, sa 1 kilong hipon ay 4 na pirasong sibuyas po ang ating inilagay kasi masarap din niyang pang-ulam sa kanin. At pagkatapos nating magayat ng sibuyas ay isinunod naman natin ang ating siling green. So meron tayo ditong 8 pirasong siling green. Yes mga mare, dahil Hipon Express, ibig sabihin may hanghang ang ating gagawing ulam. Kaya lang mga mare, ito yatang siling to ay hindi ganung kahanghang. Yes po, kasi kaya siyang kainin ng aking anak. Kumbaga ang pagkasili niya ay hindi masyadong mahanghang. Ayan, kahit 8 piraso yan, masarap din niyang pang-ulam mga mare kung patatry ninyong lutuin ang ating gagawing ulam. Pagkatapos po nating gayatin ay maglalagay tayo ng 2 balot ng kakanggata. Yes mga mare, ang kakanggata na yan yung nabibili lang sa palengke na tig 25 pesos ang isa. So dahil sa tingin ko sa 1 kilo ay medyo kulang ang ating kakanggata, ay inilagay ko na yung ating yung binigay nilang pangalawang gata. So 1 balot lang po ang inilagay natin mare, kasi syempre ayaw natin na masabaw ang ating Hipon Express, kasi i-reduce natin o dapat nating ma-reduce ang magiging sabaw niyan at konti lang ang matira. After nyan mga mare ay inilagay ko na ang bawang. Yes po mga mare, hindi po ako naggisa sa mantika ng bawang. Pagkatapos nyan ay isinunod ko na ang ating sibuyas. Ayan. So ako lang ba mare ang gustong gusto itong mga sibuyas na iulam, kasi papadagdag lasa din yan mga mare. So after nyan ay isinunod ko na rin ang ating siling green. Ayan. And then, depende na sa atin kung anong gusto nating pampalasa. So ako nilagyan ko siya ng seasoning, bechin, at pagkatapos ay hahalo-haluin lang natin at isusunod natin ang ibang sangkap, ang ibang condiments tulad ng pamintang durog. So depende na sa inyo mare kung anong gusto nyong lasa. Pero dahil siya ay Hipon Express, syempre nandoon yung tamang sipa ng anghang. Yan, isusunod natin ang asin. Halu-haluin lang natin mga mare. At pagkatapos ay lalagyan na natin ng asukal. Syempre, lalagyan din natin siya ng asukal mare para may kaunting tamis. Hindi naman sobrang tamis mare, pero pampabalance lang ng lasa ng ating ulam. So, hintayin lang natin siyang kumulo mga mare at mabawas yung sabaw niya. Kumbaga, maiiga-iga ng kaunti. Yan. So, halo lang tayo ng halo hanggang sa ma-reduce na yung sabaw niyan. At pag nakita ninyong ganito na ang consistency ng inyong gata mga mare, ay pwede na nating ihulog ang ating mga hipon. Ayan, so iiga-igahin lang natin ng konti at pwede na nating ihulog ang ating hipon. Ayan. So, pag hinalo natin mga mare, kung makikita nyo, ang sabaw niya ay konting-konti na lang. Pero dahil nature na ng ating hipon na magkakatas talaga siya ng kanya o magsasabaw pa, maya-maya lang makikita nyo mare ay madadagdagan ang sabaw niya. At yun ay sabaw mismo na kumatas galing sa ating hipon. At pag ganun nangyari mga mare, ay mag-a-add tayo ng time sa pagluluto para ma-reduce natin muli ang sabaw ng ating Hipon Express. So, ayan. Nare-reduce na ang sabaw ng ating hipon. Maya-maya lamang mga mare, makikita nyo, nakukonti na lang ang sabaw ng ating ulam. Ayan. So, ang reseping to mare, dahil hindi naman nga siya, ang nabili nating sili ay hindi naman ganun kahanghangan. So, kayang-kaya siyang kainin ng mga bata. So, ito na mga mare, luto na ang ating ulam. Kung makikita ninyo mare, konti na lang ang sabaw niyan at ang sarap-sarap niyang iulam sa kanin.
Ayan, talagang mapaparami ka ng kain at taob ang kaldero ng kanin pag ito ang recipe na iyong tinry. Ayan. So, konti na lang yung ating sabaw na ilalagay dyan. Ayan lang yung makikita ninyo kasi na-reduce na natin ang sabaw o ang gata ng ating ulam. Ulam ng pamilya, sobrang sarap mga mare. I-try nyo na ang ating Hipon Express.